when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Magandang gabi sa atin sa Pilipinas, madaling araw dito sa Amerika. Nagdadrive ako ngayon pero tuloy pa rin ang pag-expose natin sa osas-osasan ni John Calvin Calvinism. So ang punto ng exposure na to ay maipakita ko sa inyo kung ano talaga ang aral ng mga Calvinist under John Calvin. At itong pakikita ko sa inyo ay hindi ito invento, hindi ito yung parang inisip ko lang, kung hindi mismong sa bibig ni fake Pastor Lloyd ang i-scrutinize natin. So meron akong kausap kagabi or kanina sa messages ko sa Facebook kung pwede raw magtanong ng live. So titingnan natin kung papasok yan, kung pwede natin gawin. At the same time, ito ay 15 minutes questioning ng debate namin ni fake Pastor Lloyd. At in the future, ang mga 6 to 10 days kung gagawin to against Erwin de la Cruz na engineer na bugok at si Lloyd na kalaban ko sa Facebook. Exposure to ng super cute. Magandang gabi sa inyo, Pastor Alexander Santos, na walang pera-pera sa mga sineshare ko sa inyo. So, Brother Rasha, yung request ko nga pala, ito pala bago ko simulan yung 15 minutes, may ako sa akin si Erwin de la Cruz at itong si Babalino na Lloyd na naghahanap sila ng resibo ng tinutulungan ko or kung tumutulong talaga ako. Yan naman masyado ng personal. So ngayon, iyan na lang, parang can you vouch for me na ako ay tumutulong sa tao?
yung alam mo na may tinulungan ako. Pwede mo bang kahit sandaling salita lang, kahit 1 minute to 2 minutes, na may tinutulungan ako, Bro Rasha? Ay, nang walang kapalit, kahit Muslim, kahit anong tao, nang walang kapalit. Pwede ba nating, Bro Rasha, kahit 1 minute, 2 minutes? Oo naman. Um, alam mo naman, nag-usap tayo hindi lang sa live kundi off cam, at marami akong kilala na personal message na ganito pala si Alex, parang ganyan. Iba doon sa live na parang medyo agresibo, at at lalo na sa mga malapit din sa akin. So nagsasabi siya, at syempre meron din akong sinishare sa kanya na merong parang ibang side din si Pastor Alex, at I think sa mga nakakakilala lang may alam ng ganyan, at yun. Ayan, ayan, salamat, salamat, Brother Rasha. At least nalaman nila yung other side, kasi akala nila basta lang ako nagsasalita, di ba? So ngayon, ito ay aralan, exposure, kumbaga, patigasan ng mukha dito kung sino yung tatagal. Exposure nga hindi pwedeng manipis. So ngayon, simula tayo, Brother Rasha, pakilagay yung 15 minutes na first questioning ko kay Babalinis Lloyd Labrador na fake pastor, at ano na lang, Brother Rasha, na ipapopos ko sa iyo when I'm ready to criticize. Brother Rasha. Ikinaloob sa atin ng Diyos, at hindi sa kabaliktaran na manampalataya siya upang siya ay bubuhayin muli. Gagamit po ako ng ilustrasyon upang matay ay parang isang bombilya sa kuryente. Gaano siyang kakayanang mapunan ng kapaparaan ang taong patay sa nakakonekta sa ay sa Kopiko Supremo. May commercial ka na sa Facebook, no? May commercial ay sa YouTube, ano? at mababasa sa Romano. Yan ba ay hindi sapat Sa sarili ko, alam ko sa Titus 3:5? kaya ay mali, hindi ito magre-resulta ng magandang bunga. Kahit magsabi pa siya na mayroon siyang maraming bunga, pero yung pong separation. Ano ba ang nagligtas? Grace of God or work or resulta ng gawa ng tao? Ang nagligtas sa atin ay ang gawa ng Diyos. Wala nang iba, Bro Rasha, gawa ng Diyos. Bro Rasha, paki-pause ng konti. Bro Rasha, paki-pause muna. Ah, Okay, ang question ko dito, ano sa mga nakikinig kasi ito yung pinaka-gist, ito yung pinaka-fruit, ito yung pinaka-heart ng i-explain ko. Ang kaligtasan ng osas na to, yung kausap ko ay osas sila na kagaya ko. Under blood ni Jesus Christ ako, sila ay under John Calvin. Ang question ko is this, ano ba ang nagligtas? Yung gawa ng Diyos or yung gawa ng tao? Yan ang tanong ko, ha. Ano ba ang nagligtas? Ang gawa ng Diyos o yung gawa ng tao? Brother Rasha, pakituloy. categorical ang tanong ko. Ano ba ang nagligtas sa tao? Yung grace of God o yung resulta na gawa ng tao? Grace of Proceed. Grace of God daw. Proceed, Pastor. Wala akong tutol na. Grace of God. Proceed sa next question, Pastor. Next question. Okay, so base sa'yo, ang nagligtas ay grace of God. At base rin sa'yo, kailangan makita mo yung magandang gawa. So, yung bang pangit ang gawa, ligtas ba yon? Yes or no?
Ayon sa talata, hindi. No po, no po. No po. Okay, paki-pause, Brother Rasha. Okay, so nakita nyo ba? Nakita nyo ba? Ano ba ang nagligtas? Yung grace of God o yung resulta ng gawa ng tao? Ang sabi niya, yung grace of God. Ngayon, ang second question ko, huling-huli na sa bibig niya na mga ito ay kultong gutom na kailangan lang kumita ng pera sa mga nabibiktima. Ano yung next question ko? Yung bang pangit ang gawa, yun ba ay ligtas? Yes or no? Sabi niya, no po, no. Ibig sabihin, pag nakakita sila ng miyembro na pangit ang gawa, oy, hindi ka ligtas. Pumapasok din dyan si Puentes na another osas na humihingi ng 10%. Mga gutom lang to, sinasabi ko sa inyo, ito ay mga timawa ng Bible, mga switik, at lahat ng gusto nyong marinig, pag kayo ay nagbibigay ng pera, ibibigay sa inyo. Pero kitang-kita sa bunganga nito na halos naglalaway ang dila nito sa pera, pag pangit daw ang ginagawa nyo, kayo ay hindi ligtas. Sino tong mokong na to na magsasabi na pag pangit ang ginagawa mo ay hindi ka ligtas, di ba? Pagandahan ba ng mga gawa yan? Kaya sinasabi ko sa inyo, itong mga gutom na to, tiyan lang nila ang binubusog ninyo, hindi uubra sa cute to. So tingnan natin, Brother Rasha. Dahil sa pananaw ng Diyos, ipapaliwanag ko. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya at mababasa sa Romano 4, justification before God. Pero sa Santiago, makikita natin justification before men. Paano ko huhusgahan ang aking kapatid Brother Rasha, kung tunay ang pakipause. kanyang pananampalataya Brother Rasha, sa pamamagitan ng Okay, so talagang ang kaligtasan daw ay sa pananampalataya. Pero doon sa James, may justification for men. Ibig sabihin, kailangan makita yung gawa. So ngayon, sa mga mayroong common sense dito, sino tao ang maliligtas kung sa work ang base, kung sa resulta ng magandang gawa? Ang hindi alam nitong ni Babalino na to, na ang James ay nakikipag-usap siya, sermon yan sa mga Christian, sa mga believers na kung talagang Christian kayo, tumulong kayo. Kaya pag binasa niyo yung James 2:26, sabi ni James, for the body without the spirit is dead. So faith without work is dead also. Sarcastic yan. Message yan. Pero anong kinuha ni Lloyd? Anong kinuha niya? Oy, ligtas ka na dito, osas ka na. Pero sabi ni James, ipakita mo daw. Iyan ang message nila, mixing and matching. Tapos pagdating, palalamunin mo sila nang iaabuloy mo. Hindi pwede. Ang James is a message of sermon sa mga fake Israelite. Pero kay Paul is pure salvation. Kung titingnan mo, never nag-preach si James ng blood. Never. Maghanap kayo ng turo ni James na nagsabi siya, we are now under the blood. Si James ay nakafocus sa Israelite na mga fake. Tinutukoy niya, hindi kayo tunay. Kailangan ipakita nyo, but not for salvation. Not for salvation because they are already saved. Brother Rasha? ng kanyang gawa. Hindi sa kaligtasan, kundi kung paano niya patunayan na siya ay totoong ligtas. Next po. Okay. Titus 3:5. Not the righteousness of men, which they have done, but according to his mercy, he saved us. So, the righteousness of God is this, or the righteousness of men sa Titus 3:5, yun ba ay magandang gawa? Yes or no? Yes po. Dahil alam naman natin, kailangan nating maunawaan yung cause and effect, yung roots at fruits, yung bunga ng pagligtas at pagbuhay ng Diyos sa atin ay magbubunga ng mabuting gawa. At ang pagtrabaho ng Diyos sa atin magre-resulta din po sa ating pananampalataya. Yes po, tama po kayo. Ulitin ko.
Titus 3:5 tatagalogin ko. Na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kaniyang kaawaan ay kaniyang iniligtas tayo. Ito na yung regeneration. Kung na, Sa pamamagitan ng ano po yung paghuhugas, tanong? hindi premise pa kasi. Premise. Okay. So hindi raw dahil sa mga gawa. Thank you. Hindi raw dahil sa mga gawa. Sabi sa Efeso 2:9, not of works, para walang makapagmalaki. So ngayon, confirm ka ba na nakikita mo ang tao 100% kung sila ay ligtas? Yes or no? Yes po. Binanggit ko na kanina Pagpakipos, dahil Brother sa Rasha. kanilang Okay, nakita niyo yung binasa kong Titus 3:5, nakalagay doon, not the work of our righteousness that we have done, but according to His mercy, He saved us. For by grace are ye saved through faith. Anong Tagalog nun? Hindi sa mabubuting gawa natin tayo naligtas or maliligtas. Kung hindi iniligtas tayo ng Diyos sa mercy niya. Ngayon, ang maliwanag na maliwanag, it's not our works, di ba? Tapos sasabihin sa James, by works daw. So nagkakaroon ng confusion. So you have to identify who is he talking with and what is the context of the book. Di ba? Ngayon, sa second na tanong ko, nakikita mo ba kung sino ang ligtas? Ayon sa mga gawa nila, 100%. Yes po. So anong ginagawa nitong babalino na to na siya ang magdidikta sa tao na, maganda gawa nito. Ligtas to. Iyan ang sinasabi ko sa inyo na hidden agenda na kunyari ay ligtas na kayo, hindi ano ba yung sinasabi? Hindi aksidente ang nandito kayo sa Calvinist under John Calvin na murderer. O hindi, dinala kayo dito ng Diyos. Kaya ngayon, sasabihin ni Babalino na Lloyd, ipakita mo sa akin ang mabubuting gawa nyo para sabihin ko sa inyo na kayo ay ligtas. Ganyan ang sinasabi ng under John Calvin. Mamaya sasabihin ko sa inyo ang under Paul, okay? Kasi this is John Calvin versus Paul na hindi gutom. Itong kalaban ko ay gutom lang to kasama ni Erwin de la Cruz. Brother Rasha, tuloy. turo, yes po, binanggit ko na kanina dahil sa kanilang turo at sa kanilang pamumuhay, dahil sa kanilang aral at dahil sa kanilang asal. Next po. Ligtas ba Pakipos, ako? Brother Rasha. Pakipos, Brother Rasha. So, dahil ang pagliligtas pala sa kanila, pagligtas ka na, kailangan makita. Pag hindi nakita, hindi ka ligtas. So hanggang sa makita niya na ikaw ay consistent sa paggawa, ikaw ay ligtas. Kaya kailangan bumalik kayo ng bumalik sa kanya kasi pag hindi ka na bumalik, sasabihin niya, ay hindi yan ligtas. So ang next question ko, ligtas ba ako? Diba? Yan ang ano. Kasi ang point ko dito, ang mangyayari, kultong Calvinism ni Babalino, parang ang lumalabas, Calvinist lang ang ligtas. Parang siya lang. Ngayon kung ahamonin ko na paramihan kami ng good works, hindi naman lalaban. Kasi nga, ako ay tumutulong, hindi ako kurakot. Ito, gutom lang, di ba? Palamunin lang to ng Bible. Brother Rasha? Ligtas ba ako, sabi ko? Kung sa kaligtasan, hindi ko masasabi sa ngayon, pero kung ako'y tatanungin mo sa sarili ko, alam ko ang sarili ko at ako'y nakakakilala ng personal, kaya alam ko na ikaw lang ang makakapagsabi kung ikay totoong ligtas o hindi. Pakipos, Malalaman Brother ko Rasha. lamang po ng isang Nakita nyo? Ligtas ba ako? Anong sagot niya? Hindi niya masagot kasi ang nakakaalam lang daw ng kaligtasan ay ikaw sa sarili mo. 100% true. That is correct. Ha? Pero bakit siya, doon sa mga miyembro niya, nasasabi niya kung sino ang ligtas at kung sino ang hindi,
100%. Tinanong ko, 100% ba alam mo sa miyembro mo kung sino yung ligtas? Yes daw. Pero nung tinanong ko, ligtas ba ako? Ay, hindi. Kasi ikaw lang ang nakakaalam sa sarili mo. That is the right answer. Kasi salvation today, it's not whom you know, it's about how you know na naligtas ka. Kung paano. Hindi yung kung sino ang makikita mo, kung sino ang gagamitin mo, it's about you and God. Individual salvation ngayon. Pero ang pinipreach niya is a fake religion, money hunger business, Calvinism, na ito si Babalino, ang leader ngayon. At ang under niya ngayon, kanang kamay niya, ay si Joclis na Erwin de la Cruz na bugok na engineer. Tuloy natin. Isang tao ay ligtas pag sa oras na siya namatay na. Dahil Okay, makikita mo na natapos na. Okay, pag pinakita ko sa iyo na ang dami kong tinulungan na pamilya at araw-araw ako nagdadasal, yun ba ay hindi sign? Gusto mo, premise lang, ibibigay ko ang mga resibo na tinulungan ko na walang bayad dahil sabi ko in Jesus name, mawawala lang to. Sinasabi ko sa iyo, Pastor, that's what I do. And nag-expose ako ng mga kulto at marami akong tinutulungan at the same time. Yan ba ay hindi sapat na magandang gawa bilang nakakita sa Efeso 2:4-5? Hindi ba sign niya ng kaligtasan ko? Yes or no? Both po. Ito paliwanag ko. Ang isang taong totoong ligtas, kailangan makikita sa kanya ang dalawa. Una, ang pangloob na pagtrabaho ng Diyos at ang panglabas na gawa. Mabuti ang inyong ginawa. Brother Pero Rasa, hindi natin hawak. paki-pause. Maliwanag na maliwanag, both ang sagot niya. Kailangan makita yung kalooban ng Diyos sa loob at makita yung gawa. So ano ibig sabihin? Faith plus works. So what else do you need? Ano pa ang gusto nyong i-expose dito sa Babalino na to? Na hindi faith plus work daw ang osas nila. Osas daw sila, once saved, always saved. But when you see, when you analyze, when you scrutinize, when you dig deeper, makikita nyo, both po. Ang kaligtasan po ay kailangan na yung kalooban ng Diyos, ni-regenerate ka at makita sa gawa. So anong klaseng kaligtasan? Faith plus works. Kaya mas ligtas pa dito si Brother Rasha, alam niya may gagawin siya. Alam niya araw-araw magsisisi siya. Alam niya sa puso niya na araw-araw hindi ako ligtas, araw-araw magsisisi ako. Ito ang alam ko, ito ang stand ko, at dito ako maliligtas. Respected yan. Iyan siya eh. Pero itong kultong gutom na to, once saved, always saved daw. Pag na-regenerate ka, ligtas ka. Pero pag na-regenerate ka, kailangan daw makita yung gawa. So faith, regeneration, gumawa ka ng mabuti. Dahil kung hindi mo ako palalamunin, hindi ka ligtas. Magugutom ang pamilya ko pag hindi ka nagbigay. Pag hindi mo kami binigyan, hindi ka ligtas. Yan ang tinuturo ng gunggong na to at itong kanang kamay nitong si Joclis na Erwin, 7 to 10 days, straight natin i-expose yan. Pero Rasha, tuloy natin. Nagawa. Mabuti ang inyong ginawa. Pero hindi natin hawak kung paano nagtrabaho ang Diyos sa ating buhay. Pangalawa, yung sinasabi ko pong asal at aral. Mabuti ang inyong asal. Lahat Pero ba ng titingnan miyembro natin ang mo? iyong aral. Lahat ba ng miyembro mo? Meron ba doong 50% ligtas, 50% ay hindi? Yes or no? Locally, with multivitamins A, Hindi ako, hindi ko sinasabi kung ilang porsyento ang kanilang kaligtasan. Ang pinapahayag ko sa kanila,
sa kaligtasan ay may tatlong yugto. Justification, one-time event na mangyayari sa buhay ng isang tao at yan ay programa at hawak ng Diyos. Sanctification, ito pong practical na pamumuhay, along the way magkakasala sila, but saved by the grace pa rin. Yung perfect na hindi na sila magkakasala. Barasya, paki-post. Tatlo daw ang kaligtasan, justification at sanctification, na kahit daw magkasala, ligtas pa rin. Nakita nyo? Kahit na magkasala, ligtas pa rin. So, lumalabas ay osas. At yung pangatlo, yun na yung judgment, yung glorification. So, ang justification daw, one-time event, na justified ka, ligtas ka. Yung sanctification daw, na along the way, magkakasala ka rin, pero ligtas ka pa rin. So, ano nangyayari dito? Kung ikaw ay miyembro, kahit pala magkamali ka, ligtas ka ayon sa kanya ngayon. Pero kanina, pag nagkakamali ka, hindi ka ligtas. Nakikita nyo ba ang kabugukan nitong gunggong na to? Kaya, Lloyd, kung gusto mo, pakakainin na lang kita para hindi ka na mahirapan. Magsabi ka lang, bibigyan lang kita ng budget, kaya lang, tipid-tipid lang, pakakainin na lang kita para hindi ka na lumabas dito dahil sigurado ko, in 2 weeks, tapos na career mo. Hindi ka na makakalabas. 2 weeks lang ang bibigay ko sa'yo, hindi masyadong matagal kasi napaka-easy debunking ang mga ano. Ngayon, lumabas ka sa Russia, scrutinize mo yung mga sagot ko rin. Scrutinize mo. At sigurado ako, hindi mo magagawa kasi kakapusin ka na sa pambayad. Dati meron pa, di ba? Ngayon hindi ka na makakabayad dahil ito is 10 days event na gagawin ko sa inyo ng mga gutom na apologies. Ngayon naman, ligtas pa rin kahit magkamali. Di ba? Sobrang Russia, tuloy tayo. Glorification, pinapangaral. Bro, Russia, paki-pause. Okay na ba tayo? Next. Okay, bro, Pastor Lloyd, napuputol ka 9 seconds. Continuous yun ha, even sa lag, yung sa time na yun. Pwede mong i-proceed. Yung mga tanong ng aking katunggali ay wala po sa topic namin. Okay. Yung topic namin ay patungkol sa papatunayan niya ano ang nauna. Tapos na naman yung tanong, bro. Kung pwede kang mag-object at tingnan natin. Tanong na lang ako. Proceed, continue. O doon sa Efeso, batay sa sinabi mo na sinasabi ko na nakabasa rin kami, nakabasa rin lahat ng denomination. Dahil ibang denomination sila, sabi mo, no, hindi sila ligtas. Iyan ba ang dahilan? Yes or no? Hindi po. Kinategorize ko na yung dahilan ay ayon sa kanilang asal at aral, ayon sa kanilang bunga at ugat. Mamaya ipapaliwanag ko ang Mateo chapter 7 at Mateo. Nakita nyo ulit ha, ang kaligtasan ay regeneration at dahil sa kanilang asal at dahil sa kanilang bunga. So saan nahuhulog? Saan bumabaksak? Ligtas ka na, kailangan pakita mo sa akin ang asal mo. Dahil kung pangit ang asal mo, hindi ka ligtas. So siya ang judge nyo. Itong gunggong na to, ang judge nyo sa kaligtasan. Not under the blood of Jesus Christ. Not under blood, but under John Calvin na murderer. Kaya kung gusto nyong mamatay na pupunta sa langit, huwag kayong papasok sa mga murderer na to nang papatayin kayo sa impyerno nitong mga gunggong na to at pakakainin nyo pa. Bibigyan nyo pa ng pera. Samantalang ay binibigay ko sa inyo is truly freely under blood justification at live a good life. Live a good life. Trust the blood of Jesus Christ na nagligtas sa inyo. Live a good life. Ibig sabihin, live as a good person. You're gonna make mistake along the way. Kami ni Brother Rasha, alam namin araw-araw nagkakamali kami. 'Di ba? In our mind and heart, nakalagay sa Diyos yan, makasalanan kayo. Makasalanan kayo, both, pareho kami. Ang pagkakamali lang sa kanya, siya kailangan mag-repent, nawawala ang kaligtasan. Sa akin, hindi. Sa akin, hindi. Human nature, magkakasala ka, pero dito sa gunggong na babalino na to, kailangan makita asal mo. Pag nakita niya, kahit nag-iisip ka na patayin siya, basta binibigyan mo siya ng pera, ligtas ka. Basta maganda ang pinakikita mo sa kanya, kahit gusto mo nang suntukin ang mukha nito,
sa mukha niya, sa nakita sa'yo, ligtas ka pa rin. Kasi, ang nakita niya, pinalamon mo siya. Yun ang sinasabi nito, not the thinking of man or the heart of the man ang salvation dito, kung hindi palamunin mo to para ikaw ay maligtas. Hindi ganyang mag-judge ang Panginoon. Pag nakita ng Panginoon ang pananampalataya mo, right away you are saved. Then, that salvation is imputed righteousness of His Spirit under the blood, the righteousness of God, ang katuwiran ng Diyos nakadikit sa katuwiran mong makasalanan at iyon ang kaligtasan. The Spirit of God sealed within you at iyan ang kaligtasan na every day you are convicted not to do evil. But every day you will do evil. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, every time I do good, evil is present with me. Anyway, it's not I that do it, but my flesh. But the sin dwelleth in me. Because sabi ni Apostle Paul, in my members, there is no good thing. In my members, ano yon? Flesh, soul, walang good thing. But there is another member that I'm delighted. What is it? The righteousness of God sealed with my soul. Every time I do bad, I consent to the law. What is the law? The righteousness of God. So huwag mong gawin yan. Huwag mong gawin. But, kahit anong gawin ko, I still do it. Every time I do it, it's not I that do it, but the sin that the flesh dwelleth in me. Yan ang buhay natin. So ano yung makikita mo na kailangan ikaw ay ano, ang asal mo ay maganda. At pag nagkamali ka sa babalo na to, hindi ka ligtas. Brother Asha, tuloy tayo. Chapter 25 na ginagamit ng patotoo na may tumawag pero hindi ligtas. Ipapakita ko ang panglabas na pagtrabaho at ang pangloob na trabaho ng Okay. Next When po. they believed, they said they are sealed with the Holy Spirit. So, nakikita mo ba ang selyo nila? Yes or no? Can't trust your AI results? Let Borea Bro, dami mo ng commercial, ha? Ano po, makikita lang natin ang bunga ng banal na espiritu, the fruit of the Spirit, Pakipause, Brother na Asha. mag-manifest sa buhay ng isang tao. Okay, nakikita mo ba yung sealing of the Holy Spirit? Sabi niya, no po. Ang nakikita lang natin ay ang bunga. So, faith plus works ulit. Nakita nyo? Bunga is work. So, yun ang nakikita niya. Pag pangit, hindi ka ligtas. Tuloy, Brother Asha. Pero yung pagsilyo po ay, yan po ay tanda ng Diyos kahit hindi man yan makita ng tao. Next po. So ang basis ng kaligtasan na sinasabi mo is faith and works. Yes or no? Ano po, ayon po sa topic natin. Pakipause, at sa Brother paksa. Asha. Ang question ko, ang base sa kaligtasan nyo is faith plus works. Ano sagot niyan? No. Pero kanina, kailangan makita daw ang gawa. Pag hindi niya nakita, hindi ligtas. Pag nakita niya, ligtas. So sabi ko, ano ba? Faith and works? No daw. Pakituloy, Brother Asha. Ang tao po ay sumampalataya at makikita ang mabuting gawa pag siya'y binuhay ng Diyos. Hindi po ito patungkol sa kaligtasan, kundi ano ang nauna, bakit siya sumampalataya at namuhay sa kabanalan. Next po. Ay, nako, Brother Asha, Nagkakamali ka pakipause pa ba? nga. Yes or no? Okay, eto Lloyd, bibigyan lang kita ng $100. Bibigyan lang kita ng $100. Pakainin ko na lang ang pamilya mo dahil nakakahiya ka. Kanina pa natin pinag-uusapan kung paano maligtas. Sinasabi mo kailangan may patunayang gawa. Tapos ngayon nung tinanong kita, no na naman, hocus-pocus ka. Ako na lang ang magpapalamon sa'yo, eto 100, sabihin mo lang, ipaladala ko sa'yo. Nakakahiya kayo. Mga gutom na apologies, obviously, kaya ngayon lumabas na rin ang sungay sa utak mo kung makalaban mo ang pastor na cute. Diba? Kagaya nila Ray Pilapil. Pagka nakakalaban ko na, naiiba na yung takbo ng utak. Kasi hindi kayo po pwede sa akin. Ako ang nag-e-expose ng mga kagaya nyo ng mga gutom na apologies, diba? Sige, Brother Rasha, tuloy nga at nag-iinit ang ulo ko dito sa babalo na to.
Yes po, lahat po tayo nagkakamali. Nabanggit ko na rin po sa sa sabi ko sa sanctification process. Ang sanctification process, proseso po yan. Day by day, God changes us glory to glory. Hindi tayo perfecto, tayo po ay makakagawa ng kasalanan pero hindi na po tayo namumuhay sa kasalanan. Iba ang committing sa living in sin. Brother Rasha, Okay. paki-pause. Okay, Iba daw ang namumuhay sa kasalanan kesa sa nagkakasala. Anong pagkakaiba nun? Anong pagkakaiba sa mata ng Diyos? Parehong makasalanan, di ba? Pag ikaw ay kagaya ni Brother Rasha na ako, we both know we sin every day. Mag-isip ka lang, kasalanan na sa mata ng Diyos. That is equivalent to you are sinning every day. Whether you like it or not, you are sinning every day. Why? Because your soul and the righteousness of God is in jail with your body, which is a sinful nature of a man. Sinful nature ang tinitiran mo, babalo. Kahit anong gawin mo, nasabihin mong hindi ka nabubuhay sa kasalanan, ikaw ay makasalanan because your flesh is sin sa mata ng Diyos. Kaya nga pag namatay ako, doon pa lang ang fullness ng salvation ko. Fullness, pero I am already saved while in jail dito sa katawan ko. So yung sinasabi mong hindi namumuhay sa kasalanan, tapos ang sabi pa niya sa akin, ito ang sabi niya, tingnan niyo ano niya, yung mga comment niya, panayan jakul mo, puro kasalsal, ganon-ganon, yan ang ginagawa mo, at siya hindi na daw. Hindi na daw siya nagaganon dahil binigyan daw siya ng asawa na para usan. Yan ang ano sa ibang debate namin. Hinahanap ko lang kay Brother Rasha at dadaanan namin yan in 10 days. Kaya daw siya hindi na nagsasalsal dahil binigyan siya ng asawa para pagparausan. So yun ang mga wordings niya. Sabi sa akin, nagmamasturbate ka ba? Sabi ko, yes. Ako hindi na. Kasi binigyan ako ng asawa para parausan. Sabi niya. Ganun pala ang mga asawa sa iyo. Parausan lang, di ba? Tapos, paano kung wala ka ng asawa? Paano kung wala? Ano gagawin mo? Di magsasalsal ka din, di ba? Ano sasabihin mo? Ano iba? Magkakabaret ka na lang ba? So, ini-expose ko lang ang true nature of a man. Ako yung black or white na makikita nyo na hindi flabbergasting, walang I'm not trying to go around it. I'm going through it kung paano mag-isip ang tao. Inggit, lust of the flesh, galit, inis. Lahat ng masama nasa katawan natin. Hindi makakalusot yan sa Diyos. Yan ang human nature. Yan ang ine-expose ko sa babalo na to at si Erwin de la Cruz. Dalawa lang naman to. Respected si Arnel, nakalaban ko yan. I don't think kahit ano mangyari, hindi ko mababasto si Arnel dahil respected ko yung pagkatao niya. I'm against his faith, pero hindi ako makaka-against kay Brother Arnel or Pastor Arnel dahil respected para sa akin yung pagkatao as well as Brother Rasha. Diba? Yun ang alam nila Ito ang alam ko. Pero itong mga gunggong na to, hindi pwede. Dahil akala mo mga kung sino to, at yan ay ini-expose natin ngayon. Huwag sana kayo maloko nito Gutom lang to. Brother Rasha, tuloy tayo. hindi ka na ba nabubuhay sa kasalanan? Yes or no? Malinaw naman Brother Rasha, objection. Ganito. Mauna muna si Pastor Alex, tapos ikaw, Pastor Lloyd, Proceed ka, Pastor Alex. Yung categorical ko na tanong, kasi sinusundan ko yung sagot niya, may point kasi ito doon sa regeneration. Regeneration. Kasi ang regeneration, Brad, ay hindi na okay na lahat. Yung pala nagkakasala din siya, as well as other people. Okay. Kaya hindi ako ng category. Pastor Lloyd, objection mo din? Okay, so gusto ko na lang yung tanong na yung tao ay nagkakasala pa ba o hindi. I-connect niyo po ito sa regeneration at pakilinaw na lang ng tanong para malinaw ko rin po itong isagot. Okay, so paulit na lang yung tanong at may clarification pa kung maaari. Naka-time stop ito, Pastor Alex.
Okay, kaya ako sinabi kung nagkakasala ka pa, ang sagot mo ay yes. Kaya ako tinanong yon sa regeneration. Lahat kami, lahat ng RCC, lahat ng, including Brother Rasha, including SDA Fernando Camacho, including Tom Avila na walang asawa, lahat kami ay nagkakasala, lahat kami ay tumatawag kay Jesus Christ, including you. There's a simple way. $1 na naman, para sa $1. Yan. Nagkakasala pa. Ngayon, bakit ikaw ay ligtas, kami hindi? Ito ba ay dahil kay John Calvin o dahil nabasa mo lang? Moderator, wala akong sinabi na na si Pastor Alex ligtas o hindi. Yung pinupunto ko po rito ay yung pagtrabaho ng Diyos sa pagkabuhay muli magre-resulta sa aral at asal ng isang tao. Pass po moderator, hindi ko pa naman yan na Proceed, bro. ilatag. Pwede siya magtanong sa Pas, hindi daw nilatag. So, sinabi mo, hindi Time. Okay, Brother Tapos Racha, okay yun, na tayo. Ano na yung screen. So yan ha, nakita nyo, pinatunayan ko na sa inyo na ang faith plus works ng osas nila ay fake. What I mean is yung pagka-osas nila, kailangan may gagawin kayo. What is the meaning of osas? Ang osas ay once saved, always saved. Ano ang under sa once? Once you have faith sa blood ni Jesus Christ, you are sealed with the Holy Spirit and your soul is saved forever. Whether you do good or bad. So ang ako sa dito, okay lang palang magkasala ang pastor na cute. Hindi okay yan. Wala akong tinuturong ganyan. Ang sinasabi ko, no matter what we do, kahit anong ka-holy ang gawin mo, ikaw ay magkakasala. Kaya nga namatay si Jesus Christ because of that sinful nature. Kaya tumagas ang dugo niya dahil hindi natin kaya. You have to admit that to yourself. And that is the true salvation. Sa kanila hindi. Tinawag sila ng Diyos, kinausap sila ng demonyo daw, tapos magtuturo sila na kaya nating patunayan. Ganyan ba ang Diyos namin? Hindi. Ang Diyos namin, bumaba dito para maghari. Jesus Christ said, the one who seeth the Son and believeth in Him will have everlasting life. Do you believe Jesus when you see Him? Then you are saved. Then you have everlasting life. You have eternal life. Yun ang sabi niya. Kaya lahat ng nakakita sa kanya nung buhay pa siya, may eternal life. Kahit Gentile, kahit yung centurion, kahit yung babae under the table. Yung madadaanan namin yan kay Erwin na bugok, madadaanan ko yung tanong na yan, na yung babae ay nakalapit kay Jesus Christ. Sabi nila walang makakalapit. So yan ang sinasabi ko sa inyo na itong mga tao na to, hidden agenda. Ang galing magsalita, ang daming mga sinasabi na, yan ay outward calling, merong inward calling. Pag inward calling, iyan ang work of God. Pag outward calling, iyan ay pananampalataya. Ang dami nilang kabulukan. Ang dami nilang mga knowledge. Alam mo ba, napag-aralan mo ba to? Sa kanila, kailangan mag-aral ka sa kanila at basahin mo yung double book ng The Institute of John Calvin at maloloko ka. Pag natapos mo yon, you think you are smart, but you are the damn stupid only in the eyes of God. Napakasimple ng blood justification, ginagawa niyong complication para maipalamon sa inyo ang mga miyembro nyo. Well, tapos na karir mo, Lloyd. At ikaw na Erwin na bugok, ikaw ang susunod dito, the last 4-5 days, sa iyo ko ifo-focus para ikaw ay makonvict kayo na kayo ay mga demonyong espiritu. So, what is salvation today? What is the salvation today? What is it? Is it faith plus works or faith alone? Sa aming mga osas na tunay,
Faith alone is salvation. Galing to sa seed, kami ang mga seed ni Abraham nung siya ay tinanong ng Diyos, Abraham, do you believe me? Ano sabi ni Abraham? Yes, Lord. So doon ang simula ng faith alone. However, yung lineage na yon, maghahari si Jesus Christ under Jacob, under David, under Mary. Pagdating ni Jesus Christ, hindi natupad yon. So, ito na yung prophesied time sa dispensation of salvation na ito na yung mga seed of Abraham through faith. For by grace are ye saved through faith. It is not of yourselves. Ibig sabihin, hindi yung gagawin mo. It is the gift of God. It is not of works. Now that I am saved, I have to do good works for the rewards, not for salvation. Iyan ang kaligtasan. Kaya nga, kung magbasa tong mga to, nakakita lang ng faith without work is dead. Oh, see, sinabi ni James. Tapos sa Titus 3:5, it's not the work of your righteousness. O doon hindi daw work, dito daw ay work. So how do you put that together? You have to read the context of the book. You have to read it. Why did James say it? Why did Paul say it? Why? Why did Jesus say it at that time? Ang manatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ginagawa niyong loko-loko at stupid si Jesus sa mga aral niyo. Sabi ni Jesus sa Matthew, the one who endures till the end shall be saved. Ibig sabihin, sabi ni Jesus, ang manatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. Tapos pamaya-maya, sabi ni Jesus, the one who see me and believe me will have everlasting life. Lord, I see you. I believe you. Jesus said, you have everlasting life. Hindi niya sasabihin na, oh, you have to endure till the end. So you have to read the context. Why did Jesus say, you have to endure till the end? Ito yung mga maiiwan sa rapture. You have to know that. Kasi kung hindi mo gagawin yan, maloloko ka ni John Calvin, kagayang dalawang bugok na to na naloko. Kaya nga sabi, the one who endures till the end, sabi ni Lloyd. Tapos mamaya, ligtas na pala. Lloyd, kailan ba ako naligtas? Pag na-regenerate ka. Pero kailangan ipakita mo sa akin. Dahil pag hindi mo pinakita, hindi ka tunay na ligtas. Mga gonggong yan. So, Brother Rasha, bago ko ma-high blood, kuha tayo ng mga ilang question, bigyan natin ng mga 20 to 30-minute question. Kung meron nang papasok, ha? Okay mga kapatid, so shoutout. Bro Rasha, ha? Ano ko lang, every 10 p.m. weeknights, right, Brother Rasha? Yes bro. Every 10 p.m., Brother Rasha, i-expose natin ang mga gonggong na to. Yeah, bro. Okay, so shoutout muna kay M.A. Alfonso mga kapatid, kay Pastor Dino Diaz, Erwin de la Cruz, Pastor Lloyd Solatorio, shoutout din kay Johanna, yung kay naka-Japanese, shoutout din kay The Bread of Our Soul, kay M.A. Alfonso, Aladin Gregorio, DJ Dinopok, shoutout din kay David D. Stan, nandito din si Met Chilada, si Ray Pilapil Jr., si Jonel Parpa Zamora, shoutout din kay Gabino Mendoza, kay Maisel Jacob Santos, shoutout din kay Pastor Aris Imbat, at dito din kay Pastor Ken Condino mga kapatid. First question dito bro, if salvation cannot be lost, what guarantees perseverance without God's decree? Without God's decree, ang decree ay nasa iyo na you are saved by faith. Tandaan mo, Romans to Philemon, walang nawawalang salvation. Romans to Philemon, especially sa Galatian. Akala nila sa Galatian, may faith and works. Okay, now, before Jesus died, bago siya mamatay, ang salvation doon is by faith in Him. The one who see Him, sa Matthew 7:21, sabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit. Kung hindi ang gumagawa ng kalooban ng aking Ama, the will of the Father. Maraming gagawa dyan, magsasabi sa 22, sasabihin sa akin ay, Lord, nagpalayas ako ng demonyo. That's a good work.
Lord, marami akong tinulungan, that's a good work. Sabi niya, hindi iyan. Pag sinabi nila sa akin to ng time na yun, sabi niya sa 23, then I will profess to them, depart from me. Ye or that work for salvation is iniquity. Pero pagdating sa 21, sabi niya, ang sumunod lang ng kalooban ng Diyos, the will of the Father. Punta ka sa John 6:40. This is the will of Him, sabi niya. At ito ang kalooban ng aking Ama. The one who seeth the Son, which is Him, indirectly, and believeth on Him, will have everlasting life. So, paano mo malalaman na ikaw ay ligtas? That time, believe that. Are you there? Wala ka doon, Brad, di ba? Nasaan ka? After the resurrection. What did Jesus do after the resurrection? Sinabi ba kay Matthew na i-preach mo yung after the resurrection? Definitely not. Sinabi ba kay Peter na i-preach mo ang after resurrection? Definitely not. Sinabi ba sa lahat ng propeta before na i-preach mo ang resurrection? After resurrection? No. Who did he call after the resurrection? Apostle Paul. So, where do you listen now? Are you gonna listen to Matthew, Mark, Luke, and John, or James? No. You have to listen to Paul para magkaroon ka ng guarantee. What did Paul say? What did Paul say? 1 Corinthians 15, 1-4, sabi niya, this gospel, I will read it para mas maganda kasi sometimes I know it by heart, but most of the time, dahil matanda na ako, I do forget. 1 Corinthians 15, 1-4. Ito na ngayon ang kaligtasan. Guarantee. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel. What is gospel? Magandang balita. Ano yung magandang balita nung buhay pa siya? If you believe me, you have eternal life. Ano ang gospel ngayon? Ano yung magandang balita ngayon? I declare unto you the gospel which I, sabi ni Paul, preach unto you. Ako ang magpipreach ito sa iyo, hindi si Babalino. Which also you have received, ito din ang tinanggap mo, and wherein you stand. Ito yung tinatayuan mo ngayon. By which also you are saved. Ikaw ay ligtas dito. Ligtas ka. If you keep in memory what I preach unto you, unless you have believed in vain. So kung talagang tunay kang naniwala, ikaw ay ligtas. Pero kung hindi ka naman naniwala, hindi ka ligtas. At iyan ay between you and the Lord. Okay? Pagdating sa 3, for I, sabi ni Paul, it's I delivered unto you first of all that which I also received. Ito rin ang tanggap ko. Ito na ang big how. Paano? How that Christ died for our sins. Kung paano daw namatay si Jesus Christ for our sins according to the scriptures. Kung paano siya namatay, ano ang tinagas niya? Blood. And that he was buried, nilibing siya, and that he rose again, nabuhay siya, rose again the third day, according to the scriptures. So, what gospel is this? What is this gospel? Ito yung sa Ephesians 1:13. If you believe this gospel, let me read it again. Ano yung gospel na to, di ba? 1:13. Ephesians 1:13. In whom you also trusted after that you heard the word of truth. In whom, sa kanya pinaniwalaan mo after nang marinig mo yung sinabi ko kanina, the gospel of your salvation. Ang magandang balita ng kaligtasan mo. Yan ang Tagalog. In whom also, after that you believed, nung ikaw daw ay maniwala. Saan ka naniwala? On how Jesus died on the cross. You were sealed with the Holy Spirit of promise. Ligtas ka. So yan ang guarantee, yan ay unseen because that is faith. Okay? Now, yung faith na yan, walang nakakakita niyan. Kahit si Paul sinabi, hindi niya nakikita yan. Pero itong bugok na nakikita nila yung resulta. Ano ba yung kaligtasan? Ano ba yung kaligtasan? Hebrews 11:1. Now faith, which is our salvation, is the substance of things hoped for. Ito yung pag-asa natin, yung faith. The evidence of things not seen.
Hindi raw nakikita to. Eh bakit sila kailangan makita yung gawa mo? So ang kaligtasan is by faith sa panahon ngayon, okay? But after the rapture, it's gonna be different at iyan ay dadaanan natin. Brother Rasha, salamat sa tanong. Question dito kay Gavino Mendoza. Ang pagkakaiba noon, question mark, ang namumuhay sa kasalanan ay hindi paligtas. Number 2, nagkakasala ay nagsisisi at nagpapahayag na siya may kahinaan, hindi nagmamalaki. O yan ang sinabi ko. Kaya nga sinabi ko, in-expose ko yung mga masturbation, mas mabuting sabihin mo sa Panginoon, Lord, I cannot do it. Nasa Corinthians din yan. Ibigay mo sa Panginoon na hindi mo kaya. Hindi ko mo ibinigay mo na hindi mo kaya, ay ikaw ay aabusuhin mo na magnanakaw ka. Dire-diretso masturbation mo. Convicted ka dyan. Yung kasalanan na yan, ikaw Gabino, mag-isip ka lang ng kahit ano, kasalanan na yan sa Diyos. Kagaya ng paglalaban natin, alam ko may galit ka sa akin, at ako may galit din sa'yo, murderer tayo in the eyes of God. And you cannot deny that. Kung magsagutan tayo sa Facebook, halos magmurahan tayo, that is hatred. Alam nga naman sabihin kong I love you. Diba? That is fake. Kaya aminin mo sa sarili mo, in the eyes of God, adulterer ka at murderer ka rin, as well as myself. I cannot deny that, but I tell God, in Jesus' name, Lord, thank you sa blood mo, dahil kung hindi sa blood mo, how can I be saved in this body? Thank you, Lord. At yan ang sabi ni Apostle Paul. Who can save me from this? I thank God that Jesus died for me. And that's what I say. You have to admit, kagaya ng sinabi mo, admit. Yung sinasabi mong hindi ka yung sinasabi mong hindi ka na nabubuhay sa kasalanan, that is stupid. Maya-maya lang magkakasala ka na eh. Nabubuhay ka pa rin. Pag na-admit nyo yan sa sarili nyo, you can see the true salvation. Next question. Follow-up question niya to. Ibig sabihin, ligtas din ang LGBT church kasi mahal din sila ni Lord? Yes. Ligtas sila in their heart. If they trust the blood, God will work within them. God will work within them if they truly trust the blood of Jesus Christ. Hindi magi-eliminate ang Panginoon ng bakla ka, hindi ka ligtas. Tomboy ka, hindi ka ligtas. It's the work of God within their heart. Pag nakita mong nag-asawa siya ng lalaki o nag-asawa ng babae, it is between God and them. It's not you. You cannot accuse. I have a lot of friends na gay, lesbian. Anong sinasabi nila sa akin? Ayoko naman ng ganitong buhay eh. Talagang si Jesus lang talaga eh. Nakakulong ang tao sa kasalanan. Wala kayong pagkakaiba ng gays and lesbian. Ang masama lang dito, dahil gay sila, dahil lesbian sila, mas parang mas marumi sila kaysa sa'yo. Pare-pareho lang tayong marumi sa mata ng Diyos. Pero may mga time na mas ligtas pa ang gays and lesbians because of their heart. Kung tutuusin, mas mapalad sila. Ang iba sa kanila ay nakatawag, truly, Lord, I don't want to be gay. Pero bakit ako ganito? That is the curse in the world na sila ay biktima. So ligtas sila, hindi ko pwedeng sabihin na hindi sila ligtas sa gawa nila. Ligtas sila from in their heart towards God under the blood. Next question. Emi Alfonso, sabi niya, pag naligtas na ba tayo, di na ba tinuturo na sumunod sa utos ni Kristo? Ay, tinuturo pa rin. Tinuturo pa rin kasi ang pagtuturo ng pagsunod ay yung within you na you do good to other people. Tinuturo yan siyempre. Ang osas na kagaya ko, hindi ako nagtuturo na okay lang magkasala, Sister Emmy. Alam mo yan. Ang sinasabi ko, iba ang, kagaya ng sinabi ni Brother Rasha, iba ako outside. Ang platform na to is to expose yung mga gutom na kagaya nila Erwin at ni Babalino na Lloyd. Yan ang purpose dito. But outside, iba ang gawa ko. Good works.
good works. Dito, exposure. So ano ang tinuturo ko sa inyo? Trust the blood of Jesus Christ, live a good life as a Christian. Ano ibig sabihin ng live a good life? Iwasan nyo ng gumawa ng mga pangit, iwasan. Pero hindi ko sinabing fully don't do it kasi you're gonna do some. You're gonna do some. So, hindi nagtuturo ang osas na kagaya ko o sino mang matinong tao na okay lang magkasala. Walang turong ang osas na ganyan. In fact, sabi ko nga sa mga gunggong na to, paramihan tayo ng good works at paramihan tayo ng nabago sa buhay. Sister Remy, salamat. Question dito galing kay Pastor Philemon ng Reform. Debate na lang sino gusto ko masa. Question mark. Pagkatapos na lang ng exposure ko din kay Philemon. My brother Rasha, meron din kaming debate niyan. Kasama siya sa exposure dito na kailangan din may gawa. Ilalabas ko din yan kasi tatapusin ang career ng mga Calvinism movement. Pagkatapos ng exposure ko, siguro in 2 weeks matatapos ko to. At pagkatapos noon, tsaka ka na lang maghamon. Tingnan natin kung pwede ka pang lumaban. Para siya. Okay, question dito galing kay The Bread of Our Soul. Sabi niya, tanong, ang dugo ba ni Kristo ay para sa taga tunganga o para sa mga tagasunod? Hebrew 5:9. Para sa mga may faith sa blood. Para sa mga may faith. Kasi yung bread of soul, kagaya din yan ng faith and works ng mga gutom na apologists din yan. Kunyari, bread of soul. Pagdating mo doon, maniwala tayo dito, tapos ngayon sumunod tayo dito, pag hindi nyo kami pinalamon, hindi kayo ligtas. Pareho din yan ni Babalo na Calvinist. Pare-pareho lang yan. Halos iilan lang kami nagtuturo sa inyo ng true salvation. Kayo ay nakatunga nga dyan na palalamunin ng miyembro. Iyan ang ano nyo. Tapos yung blood, binabastos nyo. We have to trust the blood and then palamunin mo ko. Iyan kayo. Kaya kayo ay mga gutom lang na apologists. Next question. Question dito galing kay Jonathan Baliktorian. Ano ang kalooban, Alex? Pwede mo i-explain? Ang kalooban ng tao ay kademonyohan. Ang kalooban ng Diyos ay yung will of God is to save us. Will of the Father is iligtas ka, the one who seeth the Son and believe in Him. Yan ang kalooban ng Diyos to save us under the blood of Jesus Christ. Ano ang kalooban natin? Kademonyohan. Ang kalooban ko at kalooban mo ay kademonyohan as flesh. Kaya tayo naligtas dahil sa kalooban ng Diyos kasi kung kalooban natin ang masusunod, we both go to hell. Next question. Question dito galing kay DJ. Bakit po may mga nagkakasala na tao? Saan po sila lumabag? O sa lahat. Kasi the fall of man is the sinful nature of human flesh. Ano sinabi? Don't eat this fruit or even touch it or else you will surely die. So what did? Namatay ba kaagad? No. Ang purpose ng Panginoon doon ay yung spirit mo will die in hell, second death, and then your soul will die also. So yung katawan natin ay pure sinful nature. Yung buhay mo, Brad, yung buhay ko, without the righteousness of God, sinful. Flesh. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, kay Apostle Paul, ilagay mo dyan, ipakita mo sa kanila sa Ephesians 2, ito tayo ha, ito tayo sa Panginoon. Ephesians 2, and you hath He quickened who were dead in trespasses and sin. At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan. So nung si Eva at Adan ay nag-fall, naging sinful nature na ang katawan, hindi na naging glorified. Nandoon sa sinful nature, nagkaroon ng imputed sin, kumbaga, yung ating soul at ang ating katawan. So ngayon, yung soul natin is continuously will live forever.
that time, kung wala kang blood ngayon, you'll live forever in hell. But because of the grace of God, at kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay. See, patay tayo. Ibig sabihin ng dead, kahit na buhay ako ngayon, patay ako in the eyes of God, nature-wise, kasalanan, at yung aking espiritu, patay. Ibig sabihin, patay habang buhay yan sa impyerno. Where in time past, you walked according to the course of the world. Nung nakaraan, nasa mundo ka, yan ang nilalakaran mo to the prince of the power of the air. Sino yung prince of the power of the air? That is the force of the universe. Nandyan yung masonry, ang ginagad nila is the power in the air. Sino yan? Yan ang demonyo. The spirit that now worketh in the children of disobedience. See, that was the spirit of the devil. Pagdating sa 3, among whom also we all had our conversation in times past in the lust of the flesh. Ang gawa ng mga katawan natin ay puro kamunduhan, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. So, ibig sabihin, tayo ang mga anak ng kasumpa-sumpa at kasumpa-sumpang mapupunta sa impyerno. Pagdating sa 4, itong sabi ni Jesus Christ, yan tayo. We were dead. We are dead. Without my blood, without na hindi mo ako nakita, we were dead. Sa 4, Ephesians 2:4. But God, sabi ni Paul, pero ang God, eto kayo, mga patay kayo. Eto kayo, mga trespasses, mga demonyo kayo, nasa inyo ang sumpa. But God, eto na, pero ang Diyos, who is rich in mercy for His great love, wherewith He loved us. Mahal tayo ng Diyos. Even when we were dead in sin, kahit nung patay tayo, what quicken us together? Binuhay niya tayo. So ano yung binuhay? Is it your flesh or your soul? What quicken us? Yun yung soul na binuhay niya na forever dead. Ngayon, had quicken us together with Christ. What is the meaning of Christ? Christ is the Savior, tagapamagitan from dead body. Here is Christ, here is blood, boom! You have the righteousness from the blood of Jesus Christ. Even when we were dead in sin, had quickened us together with Christ. How? By grace are ye saved. Ano yung grace? Hindi mo deserve to. He did the salvation for you. Kagaya sa 1 Corinthians 15:4, ano ang sabi, or 3, how that Christ died for our sins. Iyon ang kaligtasan, the work of God, di ba? And had raised us up together. I am being raised already. Meron na akong upuan sa Panginoon pag namatay ako. And had raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. 7. That in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Christ Jesus. Pagdating sa 8, eto na. For by grace are ye saved through faith. And that not of yourselves. It's not what you do. It is the gift of God. What is that gift? His work. Hey, I did the salvation for you. Tama again, pagdating sa 8. Not of works. Wala kang gagawin. Not of works. Para wala kang ipagmalaki. Pagdating sa 10. Now, for we are His workmanship. Now, workmanship na ako, manggagawa na ako. Now you are created in Christ Jesus unto good works. Unto good, not for salvation. You are created to do good works because mayroong tinatawag na rewards. Okay? Colossians 3:24. Colossians 3:24. Tingnan mo ha. Ay, by context ang binibigay ko sa inyo, at pag sinabi ko sa inyong Colossian, nabasa ko na yung buong libro. Kaya ako sinasabi sa inyo to para malaman nyo yung mga nagtuturo sa inyo ay puro kamunduhan ng pera. Colossians 3:24, ito ang sabi.
Di ba? Created in Christ na tayo. I am a Christian. I'm created to do good works. So look at this. Colossians 3:24, knowing that of the Lord, which is Christ, you shall receive the reward of the inheritance. Reward of the inheritance. For you serve the Lord Christ. I'm serving the Lord Christ, so I can have the reward. A good Christian is going to be judged, or a saved Christian ay ma-judge sa service na ginawa. Not for salvation. Hindi sa salvation ako sabihin, pangit ang ginawa niyan. Hindi ligtas yan. Hindi ligtas. 1 Corinthians 3, babasahin ko para mas maganda, no? Para mas maganda to. Total, may time naman tayo kay Rasha, kay Brother Rasha. Okay. Ang babasahin ko sa inyo is 1 Corinthians 3. Ito na yung mga Christians na kagaya ko, ha. 1 Corinthians 3:2-15 ang babasahin. 1 Corinthians 3:9-15 by context. For we are laborers together with God. Manggagawa tayo together with God. Mga osas to, ha. You are God's husbandry. Ikaw ay bride of God, bride of Christ sa body of the believers. You are God's building. Nakatira ang Diyos sa akin. According to the grace of God, which is given unto me, binigay kay Paul, as a wise master builder, I have laid the foundation, on another buildeth thereon, but let every man take heed how he builded thereupon. Sa 11, for other foundation can no man lay that is laid, which is Christ Jesus. So ang foundation natin by faith is si Jesus lang. Walang mga building. This is talking about the body of the believers spiritually. Now, if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, every man's work shall be made manifest. So lahat ng ginawa natin dito sa mundo, every man's work, ito na yung work, Lloyd, ha? Para sa ito. Yung work na sinasabi mo, pag pangit, hindi ligtas. Every man's work shall be made manifest. For the day shall declare it. Itong araw na to ay dadating because it shall be revealed by fire. Matetest daw sa fire yung work ng kaya ko. And the fire shall try every man's work of what sort it is. That is 13. Pagdating sa 14, eto na. If any man's work abide, kung ang gawa daw ng tao na to ay nakakasunod, which he had built thereupon, kagaya ng ginagawa ko, meron akong pagtulong, kaya ko ipinagmamalaki to para hindi ipagmalaki na I am good. Ini-expose ko lang to dahil sumaatake sa akin na sinasabi nila na wala naman akong ginagawa. Diba? If any man's work abide, which he had built thereupon, he shall receive a reward. So I assume may gift ang ginagawa kong good. But here is another kind of me. If any man's work shall be burnt, ibig sabihin yung work ko na pangit shall be burnt, ay masunog lang, he shall suffer loss. Wala akong reward. But he himself shall be saved, yet so as by fire. Ligtas pa rin ako. Okay? Pagdating dito sa 16, know ye not that you are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? Kaya sinasabi dito, don't do bad. If any man defile the temple of God, him shall God destroy. What is the destroy? Paano yun? Papatayin ka na so that the Spirit will go to heaven. So iyan ang kaligtasan ngayon. Diyan tayo napapaloob as a saved Christian. Kaya mag-iingat kayo sa mga gutom na apologists dahil ang kaligtasan natin is unseen, ang kaligtasan natin is under the blood of Jesus Christ. Brother Rasha, napatagal by context kasi. Few more questions. Okay. The question dito,
huh? Galing kay Pastor Lloyd, kahit nasa itaas kasi. Sabi niya kahit teka ha. Ako muna. Shoutout muna kayo, Pastor Jeramil Amlon, mga kapatid, magpa-shoutout na siya. Shoutout din kay Aladin Gregorio, nandyan din. Ayan. At shoutout din mga kapatid kay The Bread of Our Soul. Ayan. At dito tayo sa mga question. Wait lang ha. Eto. Sabi ni Pastor Lloyd, kahit araw-araw ka masalsal, okay lang? Question mark. Oh, ayun ang sinasabi ko, di ba? Ang pastor yan, ha? Pastor yan na nirerespeto nyo, di ba? Ang sinasabi ko sa inyo, yung pagsasalsal, yung masturbation, it's all in our mind. Kung ikaw ay abnormal, kahit nga abnormal, merong sa utak niyan. So, ang question niya sa akin, kahit magsalsal ka araw-araw, ligtas ka pa? Ibalik mo sa iyo yan. Hindi ka ba nag-iisip? Sabi ko nga, ang susunod natin na sana madaanan natin, Brother Rasha, yung asawa sa kanya ay parausan lang. So, let's get back the question to him. Paano, God forbid, di ba? Yung sinasabing osas, paano kung kunin ng Panginoon ang asawa niya? At hindi siya mag-asawa for 1 year. Huwag mo sabihin hindi ka magsasalsal. Di ba? At baka pag nagsalsal ka, baka mamaya sabihin mo, okay pa rin ako kasi si Jesus naman ang pinagsasalsalan ko. Baka yan ang isagot mo sa akin. Hindi papasasakyot yan. Exposure nga ako. Hindi pwede. Ang kailangan ditong ma-realize mo, sinful body to, mayroong nature of salsalero, mayroong nature na galit, mayroong nature na inggit, habang buhay pa ang tao. Kasi naloloko mo nga kaya nga sabi ko, gutom na babalino ka lang sa akin. Kaya tapos ang karir mo in 10 days. Ewan ko kung makakalabas ka sa Russia ng kagaya ng ginagawa ko. I urge you, tapatan mo to. Tapatan mo tong ginagawa ko. And I almost guarantee you, magfe-fail ka dahil hindi ka uubra-sakyut kasi ako ay blood justified under Jesus Christ, ikaw ay blood justified under the devil, John Calvin. Next question. Okay. Question dito, if faith is a human act, why can it never fail? Because of the one-time event, kung saan ka nagkaroon ng faith. Okay. Bakit hindi magfe-fail? Because you are the right faith at the right time at the right salvation. Okay? Pag ikaw ay, let's say ako nasa RCC, pag nandun ang faith ko, that is the thing that I know was right. Alam ko nandun ako. Brother Rasha, alam niya nandyan siya. Yun ang tama sa kanya. Kung tama siya, mali tayo. Mali tayo. Yun ang faith niya. Pero dahil ang alam ko ay ako ang tama, dahil pareho tayong may right to be stupid, all of us, I could be wrong sa marami, pero dito I can assure you 100% na itong faith na to hindi magfe-fail kasi this is under the blood of Jesus Christ na hindi nababastos. Ano ibig sabihin nun? I did the salvation for you. I died on the cross once and for all. When you believe this through faith, your sins are forgiven forever. So ano yung sin na yon? Ano yung sin na forgiven forever? Your soul is forgiven forever. You are sealed. Kaya hindi magfe-fail to. Ang iniligtas niya ay yung spirit o yung soul, spiritual in nature na sinelyuhan niya. Nang walang work, ha? Pero sa iba, kaya nagfe-fail yan kasi meron pa silang patunayan. It will never fail because your faith is fully trusted from what He did, not from what you're going to do. Okay? So I hope you have that. Next question. Okay, sabi ni Gavino dito,
pinopromote lang ni Alex na hindi mahalaga ang self-control para sa mga taong naligtas. Mandaraya na aral yan. Malinaw na pinapalayo tayo ng Biblia sa masasamang gawa. Yung karakter ni Alex, walang bunga ang espiritu ng ganyan. Sinong Kristiyano sa Biblia ang ganyan? Question mark. Okay, maniniwala ako na tao yan pag humarap sa akin. Kasi kanina, si Sister Emmy nagtanong kanina, nagtuturo ka ba na okay lang magkasala? Sabi ko, hindi. At si Sister Emmy, makakapag-prove din kung anong klaseng tao ako. Kung anong klase. So sa nilalabas ito na Gabino na nagtatago sa saya ng nanay niyang demonya, ito yung paninira na hindi kayo uubra sa cute. Kasi, hindi kayo lalabas. Takot sa akin ang mga espiritong demonyo. Dagdagan nyo na lang ang comments dyan, hanggang comments lang kayo, dahil 10 to 15 days ko itong gagawin, maglalaway kayo sa super cute. Dahil kayo ay mga palamunin lang ng Bible, ako nagbibigay. Mahirap kalabanin yung nagbibigay kesa sa mga palamunin ng Bible. Diba? Next question. Wala na tayong tanong bro, pero meron na lang mga comment bro. So, comment dito ni Ray Pilapil Jr., kulang lang sa tagay yan si Alex. Ay, kainom ko lang. Kainom ko lang kahapon naka 3 shots ako. Rice wine sa Korean barbecue. Tapos napasarap yung kain ko. Uminom pa ako ng beer. At iyan ay hindi galing sa kurakot. Okay? Iyan ay pinaghirapan ng pastor na cute. At kagaya nga nung kayo. Akala nyo kikita kayo sa mga reels, di ba? Itong si Ray Pilapil, ang bait-bait. Opo, nung makalaban ko, naging demonyo na rin. Di ba? Sabi ko sa inyo pag na-shake ko yung mga utak ng mga bugok na yan, masisira sila. Kasi ako nag-i-expose ng mga utak ng mga gunggong na yan. Para siya. Okay na tayo? Comment pa din. Sige. Sabi ni Pastor Aloy dito, kung totoong ligtas ka, hindi ganyan ang turo mo. Ang turo ay ang pagpigil ay bunga ng banal na espiritu, hindi magpatuloy. Saan ba yung sinasabi nila nagpatuloy? Ang sinasabi ko, hindi ko kayang i-perfect ang katawan ko sa kasalanan. Hindi ko kayang i-perfect. Ano yung sinasabi nyo na patuloy? Kayo ba? Bukas ba magkakasala ka pa? Pag hindi ka na magkakasala, kaya mo. Ako hindi ko kaya. Yan ang sinasabi ko sa Diyos. Hindi ko kaya. Kasi doon sila kumikita ng pera, Brother Rasha. Yung sumunod tayo. Sumunod tayo. Kasi ipapatunayan natin sa Diyos, si Eddie Villanueva, ibigay nyo ang puso nyo sa Diyos. Sumunod tayo. Palamunin nyo kami. Dahil makikita ng Diyos ang puso nyo, pag pinalalamon nyo kami, okay kayo sa Diyos. Diba? Itinuturo ko ba na magpatuloy sa kasalanan? Hindi. Ang sinasabi ko, hindi kaya ng kahit sinong tao ang hindi magkasala. Ngayon, kung paramihan naman ng good works ang gagawin natin versus sa kasalanan na ginagawa ko, harapin nyo ko. Tingnan natin kung ano yung ginagawa nyo araw-araw versus sa ginagawa ko. Para malaman natin kung sino ang mas makasalanan sa atin. Lloyd Nababalo, sana makaharap ka uli dahil almost 100% guarantee you cannot do what I'm doing kasi ikaw ay palamunin lang. Diba? Kaya nga magsabi ka lang sa akin, baka ikaw ay matulungan ko pa para hindi ka na lumabas. Next, Barasha. Comment pa din to galing kay Jonathan Baliktorian, mga New Testament ni reject ni Alex. Napaka-stupid naman ang mga New Testament. Romans to Philemon is New Testament. I studied salvation from Genesis to Revelation. Kanina ang dami kong binasa sa Efeso, sa mga So, ang question na yan ay stupid kasi he has the right to be stupid. Next question. Or next comment. Comment pa din to galing kay Mitch Shilada. Meron talagang tenses ang salvation at ito ay justification past tense. One time only, ito ay nangyayari sa cross of Calvary. Number 2, sanctification, present tense, day-to-day living para sa rewards or 5 crowns sa judgment seat of Christ. Number 3, glorification, future tense, glorified body na.
at ito ay mangyayari sa rapture. Okay, so tama yan. So, ang salvation is one-time event, justified. Ano yung nag-justified? Pinawalang sala yung kaluluwa mo na pupunta sa impyerno. What is sanctification? Ang sanctification is living Christian. Paano ka mabuhay? Kasi pag nabuhay ka ng pangit, wala kang reward sa judgment seat of Christ, which is glorification. Sa glorification, when you go to the judgment seat of Christ, yung sinasabi na your work will be burnt, but you are still saved. You are glorified. So, salvation is one-time event, which is justified from the blood. Living a Christian life, which is sanctification, is for the rewards. And in glorification is when you get raptured or when you die, wait for the rapture. Tama yan. Pero yung sanctification ni Babalong Labrador na Lloyd, yung sanctification sa kanya, kailangan makita niya yung living Christian na nakakasunod. Dahil kung hindi, ikaw ang osas na hindi osas. May faith ka ba kay Jesus? Kailangan sanctified, sumunod ka. Dahil kung hindi, sa impyerno ka din. Diba? So, yan ang palpak. Tama yung sinabi mo, Brad. Rasha? Sabi ni Dulce Oknara, saved by grace ang Calvinist, wala kang alam sa doktrina na yan. Number 1, election pa lang lilitaw grace. Number 2, calling by the gospel grace din yan. Justification by faith grace din yan. Sanctification grace din yan. Glorification grace din yan. All are done by God. Eh bakit nawawala ang kaligtasan? Bakit kailangan patunayan kung grace? Di ba? So yun ang sinasabi ko. Yung nagsabi na to, hindi niya alam ang sinasabi niya. Tapos pinili siya. Paano ka pinili? Special child ka din ba? Abnormal lang ang nagsasabi na pinili. Abnormal. Kayong mga Calvinist, puro kayo abnormal, nakabasa lang kayo, pinili na kayo. Nakabasa lang kayo na, lahat ng tao ay dead. They have no knowledge to understand but you. Ano ka, stupid? Di ba? Lahat ng tao ay dead, pero ako hindi. Mga mokong nagunggong yan. Next, Brother Rasha. Okay. Shoutout dito mga kapatid. Kay Pastor Jeramil, ayan. Usap sila dito. Puro na lang to. Siguro ako magtatanong bro sa iyo. Sige. So, meron na lang tayong 2 minutes na lang. So ito ang question ko bro. Kung hindi kaya ng tao ba at talagang pananampalataya lang sa Diyos, which is meron kayong sola gratia, 'di ba? O grace alone. Ngayon, bakit nakikipag-argue ka na doon sa Calvinist patungkol sa kanilang yung Diyos lang talaga, walang part ang tao, walang parang ano ba yung ano mo yung tulip na yan na doktrina. So yan, paano mo i-reconcile yung grace alone mo habang tinatanggi mo yung tulip? Bro, tanda mo yung purpose ko, naloko ako ng mga pastor. Manloloko yung mga ganyan. Andito ang kaligtasan, pero sumunod ka. Parang si Puentes, osas din yan. Sumusunod sa 10 Commandments. Kasi I believe hindi ka ligtas pag hindi ka nagbibigay ng 10%. Tandaan mo, Brother Rasha, sa mga nakikinig sa akin, ang exposure ko is 99% ng mga building, ng mga pastors, ng mga religion is business. Okay. Kaya nga challenge ko sila, can you do it? Can you do it? Can you yung itinuturo mo ba, kaya mo? Halimbawa kay Lloyd, yung tinuturo mo ba maging mabuti, kaya mo ba? Pag sinabi nilang no, bakit ka nagsasabing gawin nila, hindi mo rin pala kaya? So, ibig sabihin, they are depending sa itinuturo nila na be good. Can you be good? Pag sinabi nila no. O, pare-pareho lang no. So, saan mag-trust? Salvation is through faith. Trust the blood,
and then preach the blood, and the congregation is all going to be happy. Now let's do good for God. If you fail, change it. Ligtas ka pa rin. If you fail, change it. Ligtas ka pa rin. Hindi natin ituturo na okay lang mag-fail. Hindi. You're going to fail. Yan ang message. You're going to fail. Pero talk to your friends, talk to your brother, sabihin mo yung mga pagkakamali mo, mag-join force kayo para maiwasan nyo. Mag-preach kayo ng good, don't go to the club, don't do this. Dahil pag ginagawa nyo yan, binabastos nyo yung blood. Sayang yung kaligtasan na nasa inyo. Imbes na do good, you're doing bad. Huwag ganun. Yun ang message ng blood. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul sa O foolish Galatian. Who had bewitched you? Pagdating sa 1 Corinthians 6:9, will not inherit the kingdom of God, meaning the reward, sa mga adulterer, manginginom, mga umatay tao. Pagdating sa 11, but you have been washed. Ligtas na kayo, bakit ginagawa nyo pa to? You have been sanctified. Naaralan na kayo, bakit hindi pa kayo sumusunod? Yun ay message of a sermon na let's try to do good with God, but not for salvation. So kaya ko ginagawa to, Brother Rasha, para makaiwas yung mga tao na magkaroon sila ng kaligtasan na hindi depende sa sinasabi ng mga tao. Magkaroon sila ng kaligtasan na nakadepende sa blood ni Jesus Christ. One-time event lang yon. Kasi kung multiple times, your salvation is in danger. Okay tayo, Brother Rasha? Follow up ko, eto. Kasi as I observe, naintindihan ko yung gusto mong ipakita dito na marami kasing nagsasabi na ligtas na sila, pero makikilala mo daw sila doon sa ginagawa, which is yun na nga yung sinasabi mo na kahit sabihin nyo na faith alone kayo, pero tingnan mo, may works pa din na batayan pala para malaman kung talagang Christian ka. However, meron kasing sinasabi sa Biblia, bro, ba, na by their fruits you will know them. At yun yung reason din at verse na ginagamit nila. Ngayon, pwede mo bang i-reconcile yan doon sa... Napakasimple lang yan, okay? Huwag kang magbe-base sa tao na hindi ka kilala. Kagaya ni Lloyd. Hindi ako kilala. Pero Brother Rasha, ikaw, kilala mo ko. Alam mo yung other side ko, may goodness ako. Meron man akong bad, hindi mo sasabihin sa akin na fully na I'm a bad person. Pwede ko bang sabihin yan sa'yo? Ako ba ay bad person outside? Kung ikaw ang titingin sa akin as tao. Tanong ko lang sa'yo. Hindi, syempre. Yun ang, merong good, di ba, Brad? Oo. Merong good, di ba? So, yun in the face, in your face, sa akin, medyo may bad ako, mayroong good. Kasi meron kang against sa akin. Pero meron akong good. So, yan ang human nature perspective. It's not going to be perfect. Pero ang perfection sa eyes of God, kung ano yung paniniwala ko sa Kanya fully. Fully trusted ako sa Kanya, and only God, only Jesus know that sa akin. Pero pagdating sa tao, magre-reflect ka ng pangit or maganda. When I do good to you, you're gonna say I'm a good person. Pero hindi mo alam, may galit pala ako sa'yo. Diba? Hindi mo alam, galit pala ako sa'yo. Paano mo malalaman yan? Hindi ko naman sinasabi. Diba? Si Jesus lang ang nakakaalam yan. So, ang reconciliation na yan, do not depend on human perspective para sabihin na, oh, that is a good person. Hindi ba marami tayong nakikita? Hindi ko akalain papatay ng tao yun. Napaka-decente papatay. Hindi ko akalain rapist pala yun. Pero ang daming tinutulungan. Di ba? Ang daming mga event na ganyan. So, huwag kayong mag-depend sa mga nakikita nyo magagandang gawa, sa mga preaching na magaganda sinasabi, dahil hindi nyo alam yung nasa utak niyan, mga manyakes, mga manginginom, mga gutom na apologies. Simple reconciliation, do not trust yung what you see. Ang i-trust mo doon is how you feel sa salvation na faith, yung ikaw. Paano ka naligtas? Anong ginagawa mo? At saka ang salvation ngayon, Brad, it's not in the religion. It's individual salvation. Kagaya mo, nasa religion ka, di ba?
you're in the religion sa nakikita mo, tama ang salvation sa RCC. Para ang nangyayari yan as a group. The salvation is not in the group. The salvation is individual, spiritual salvation sa body of the believer sa 1 Corinthians 12 through 27. Andoon ang kaligtasan, it's not in the group. Brother Rasha? So siguro, final conclusion sa topic mo. Alright, so maraming salamat sa inyo, sa mga tinamaan, sa mga maghahamon. Bigyan niyo ako ng 10 days, hindi makakalabas na itong ang gunggong na babalinong Lloyd na to. At si Erwin, pag nakita to, tingnan natin. At may nagsabi na sa kanya na, Erwin, mas maganda humarap ka kesa pumunta ka dyan na parang shuding-shuding baklang engineer na bugok. So hindi kayo obra sa cute na kung nag-e-expose na mga gutom na apologist. Abangan nyo ako bukas ulit, 10 p.m., continuation ng another questions and another questions. Yan ang i-scrutinize natin. Ito ay hindi haka-haka. Nakita nyo ang mga sagot ng mga demonyong apologists at ito pa rin ang inyong lingkod. Super duper cute na Pastor Alexander Santos. Brother Rasha, maraming salamat at sa lahat ng mga nag-comments. Okay, so dyan nagtatapos ang podcast ni Pastor Alexander Santos. Meron siyang series na gagawin dito mga kapatid. Every 10 p.m. yan. Sisikapin namin everyday mga kapatid. At kung meron pa kayong mga tanong dyan, so magre-review nito. So huwag kayong maghiyang magtanong dahil sisikapin ni Pastor Alexander na mag-reply pa. At for sure mga kapatid, titingnan niya iyang comment ninyo mga kapatid. At doon nga sa naghahamon, pwede yan. So pwede kayo mag-PM directly sa akin at ibibigay ko kay Pastor Alexander kung gusto niya o hindi. So mga kapatid, abangan nyo ulit si Pastor Alexander Santos at this is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out. Darkness fades when you are near. Your light breaks.